So, welcome guys sa ating live market update. So, date in ay December 9, no? So, tingnan natin nangyari sa gold for this week, no? So, nasa 15 minutes time frame tayo sa gold. Makita natin yung mga buy and sell signal gamit yung ATS natin. So, kahapon, no? Nag-drop siya. Nagkaroon ng bearish move, no? Nakita natin may mga buy and sell signal tayo dito. Then, recently, maganda yung yung pullback lower, no? Then price below key level, nakita natin yung confirmation gamit yung ATS. Nagkaroon ng bullish move dito, and kaninang umaga share natin ito sa group chat yung buy signal dito, and recently kaninang London session, no, nagkaroon ng buy signal. Then nakita natin nag hold above key level, then bullish bias dial based sa previous key level, no? If i-refer natin tong key level na to sa taas ay price below key level, kaya tayo bullish bias, no? Pwede natin gamitin yan, confirmation based sa previous key level. Then another confirmation naman sa current day key level, ito naman yung hold above key level, kaya tayo bullish bias. So nakita natin nag hold above, then nagkaroon ng bullish move almost 300 pips, no? Then may sell signal tayo sa taas, and nag pull back lower naman. So 180 pips drop, then may buy signal recently, no? So, makita natin yung mga signal na yan dito sa alert natin. So mga signal natin, no? Ito naman yung buy signal kanina. Then recently may mga sell signal tayo, no, sa kaninang hapon 5:30 PM, no, mga 6 PM may mga sell signal, nakita natin nag-drop na to. Yung trade kanina, no, yung kanina naka-live si sir, and nag-bearish move na ang gold, no? So maganda mag-secure profit dito sa level na yan, no? Kahit secure partial profit, no, 50% ng total position nyo. So tingnan natin yung hard time frame. So sa weekly, no, nag-create ng upper wick and nag-flip from bullish to bearish candle, no? Possible mag pullback lower pa yan dahil meron tayong key event for this week, no? Bukas ng umaga to, yung FOMC meeting and Fed interest rate decision, yung inaabangan natin na rate cut ng Fed. So itong interest rate decision guys, take note, is fully priced in na yan. 99% ng information na to ay price in na. Yung rate cut na pagbawas, no, babawas nila, so weakness ito sa USD, then strength naman ito sa gold, no, bullish sentiment, which is price in na siya. Lumipad na yung gold yung nakita natin na structure dito. Punta tayo dito. Yung bullish move na yan sa gold ay mostly driven by rate cut sentiment, no, yung anticipation of rate cut, no, fully price in na yan. Nakita natin recently, based pa lang sa structure, based pa lang sa price ng gold, no, tumaas na siya. Then if titingnan pa natin sa higher time frame, no, so before pa ng data release ng Fed interest rate decision, no, na-price in ng market yung rate decision before pa mangyari, no, before pa ng release date. So dapat alam natin kung price in na ba yung information or hindi. So nakadepende na lang bukas ng umaga kung ano yung forward guidance, no, or yung rate decision, no. Sa Bitcoin naman, tingnan natin nangyari. Naka-recover naman ng Bitcoin from massive bearish move, no? So if naalala nyo yung previous market update natin, sinabi natin na sa next monthly time frame, no, magbe-bearish move muna, no, to form a lower wick, then doon naman magkakaroon ng buyers, no, sa key level na to. Nakita natin nagkaroon ng rejection dito sa key level and also dito, no. Dito maganda mag-enter ng buy position if pwede kayo long-term investment, no, or swing trade sa Bitcoin. So ayun yung best entry for buy. Nakita natin lumipad na ang Bitcoin
sa price level na yan. So ayun yung mga previous trade idea na share natin sa market update, no, sa Bitcoin. So as of now, bullish bias pa rin tayo. So risk on sentiment, no, demand sa mga risky asset kagaya ng Bitcoin, no. Then weakness sa USD dahil nga dun sa rate cut anticipation, which is fully priced in na, no. So possible mag-continue ang bullish sentiment sa Bitcoin and sa mga crypto, no. So wait lang tayo ng pullback, no, for entry kung saan maganda mag-enter ng put ng buy position. So makita natin dito sa Bitcoin H1 time frame may key level sa baba. So if mag-hold yung key level, bullish bias tayo. Possible i-retest yung key level sa previous day, no. Pwede natin gamitin yan as reference, as price na possible balikan ng Bitcoin. So if mag-hold yung key level dito, no, bullish bias tayo. Sa gold naman, anticipation natin, so based sa current price action, no, possible mag-continue bearish move, i-retest yung key level sa baba. So ito yung ideal na scenario para next trading session, no. Possible mag-bounce dito yung gold, no, and mag-hold above. Possible i-retest, ito yung gusto natin mangyari, i-retest then bounce up ulit. Then i-retest yung key level sa taas. So if nakapag-buy ka dito sa previous, no, during London session, nakita nyo yung may key level sa taas, then sell signal, so mas ideal mag-exit ng position ng buy trades natin, no. So dapat dito napag-exit ka na kaysa i-hold mo yung position mo and mahit yung stop loss mo dito. So pwede natin gamitin yung sell signal, yung opposite signal ng trade natin, no. If napag-buy tayo then merong opposite signal na sell, pwede nyo gamitin yung sell signal as exit, no. So example dito, if napag-sell ka naman sa taas, rejection sa key level, then sinabayan mo yung sell signal, so pwede mo gamitin yung buy signal, no, opposite ng trade mo as exit strategy or take profit level mo. So pwede mo gawin yan, no. Yung mga buy and sell signal naman yan is nagbibigay lang naman yan ng confirmation, no, kung saan yung best entry and exit. So nakadepende pa rin yan sa analysis mo, sa bias mo, no, sa market, sa fundamentals, price action, kung paano tayo magti-trade, no. So added confluence and confirmation lang yung mga signals na ginagamit natin sa ATS. So tingnan natin yung economic data report. So JOLTS opening mamaya, so data yan mamaya sa USD. Then yung pinaka main event na inaabangan natin is yung FOMC statement, yung forward guidance after interest rate decision. Ano yung plano ng Fed, no, sa USD economy. Then pinaka-importante is yung Fed interest rate decision. So anticipated na mag-rate cut sila, babawasan ng 25 basis points, no. So yung 25 basis points is fully priced in na. Kapag sinabing fully priced in, no, so tinakal natin yan mga ilang webinar na, no. Kapag na price in na, ano ba ibig sabihin ng price in? Ibig sabihin na digest na ng market yung information. Na alam na ng market na mag-rate cut sila. Mataas yung probability na mag-rate cut sila, no? Kaya kapag nag-release sila na same as forecast, no, na yung actual data is same pa rin sa forecast, no? So fully priced in na yan, no? Possible na opposite mangyari, instead na tumaas yung gold dahil sa weakness sa USD, no? Possible na magkaroon yan ng bearish move or sell off dahil fully priced in na ang rate cut. Then if may surprise rate na 50 basis points naman, instead na 25 basis points, naging 50, no. Ito naman yung unexpected, no.
pero napakababa ng probability na mag rate cut pa sila ng isa pang 25 basis points, no? Instead ng 25, naging 50. So if ito yung nangyari, no? Ito naman magkakos ng pagdipad na sa gold, no? Kailangan pa i-price in ng market yung another 25 basis points dahil yung ito pa lang yung fully price in, no? So dito naman magkakaroon ng massive spike sa gold, no? Siyempre, if 25 basis points possible, ilang spike movement yan, no? Mga possible 500 pips yung pagtaas, no? Pero yung ganitong scenario is napaka bihira or sobrang baba ng probability, no? Kaya mas sure yung rate cut na 25 basis points, no? So yung trading plan natin kasi Tuesday pa lang, bukas pa ng umaga, no? Wala pa tayong structure na possible. Tingnan kung saan yung possible mag-bounce, no? Kung saan mag-breakout yung yung gold para sa FOMC meeting, no, and Fed interest rate decision. So based sa weekly, no, possible kasi mag-pullback yan eh. At least 50% ng previous weekly candle, no? Possible mag-pullback yan dito. Depende na lang sa volatility na ibibigay ng FOMC meeting, no? Kung saan yung possible direction. So, pero yung preference talaga natin is mag-pullback muna ang gold dito. At least dito sa key level, no? Then titingnan natin if mag-hold yung key level dito for potential buy setup, no? So, kailangan natin makita yung nangyari kaninang hapon, no? Ganitong setup. Rejection, merong rejection dito, may bullish momentum, then nag-close above yung candle, no? Above sa key level, no? Another bullish confirmation. Yung mga ganitong scenario or price action ang gusto natin mangyari if yung price ay i-retest yung key level sa baba. So same lang naman yung bias natin sa gold and Bitcoin ng bullish bias. Basta mag-hold above sa key level, lilipad yan, no? Yan sa gold naman, gusto natin i-retest yung key level sa baba for another bullish move, no? Or possible rin naman na lumipad dito yung Bitcoin if wala masyadong sellers momentum, no? Possible lumipad yan. So mag-create ng lower wick rejection, bullish confirmation, and retest ulit yung key level sa taas. So may mga buy signal tayo sa 50 minutes. Sa 5 minutes naman, so may buy signal tayo almost 50 pips yung nilipad. So makita natin dito sa alert natin yung alert signal kanina, no? CP. Nagay ko ba? Or sa'yo lang? So ano ba sa tingin nyo mangyari bukas ng umaga? Ano yung plan ng Fed? Mag-rate cut ba sila ng 50 basis points? Or yung pinaka-sure na mangyari is 25 basis points? Ang gusto ko mangyari is magkaroon ng sell-off sa gold eh. Kasi base pa lang sa higher time frame sa weekly, no? Yung napakataas na kasi ng nilipad ng gold, no? Same rin naman sa Bitcoin and sa Nasdaq sa US market, no? So base pa lang na sa structure, no? Ang laki, all time high na.
yung Nasdaq, yung silver all-time high na, yung gold malapit sa all-time high. So yung gusto lang natin mangyari is magkaroon tayo ng healthy pullback, no? Magkaroon ng USD demand, no? Sell off sa gold and sa lahat ng asset class, no? Like Bitcoin, crypto, Nasdaq, stock market. Then gusto natin magkaroon ng demand sa USD currency. So yun lang naman ideal na gusto natin mangyari sa market, no? Lalo na mag-end of year na, no? Gusto natin magkaroon ng USD demand. So ayan na, lumilipad na yung gold. Sakto sa buy signal, no? Kaya nga sinabi ko kanina, guys, no? Kapag napag-sell kayo sa gold sa taas, napag-sell kayo, then may nakita kayong buy signal, no, opposite sa trade nyo, pwede nyo gamitin yun as exit strategy or pwede nyo gamitin yun as take profit level, no? Kasi yung buy signal na yan, yung sinasabi lang naman nito is possible pumasok yung mga buyers dito kasi nag-pullback lower na. Nakita natin nagkaroon ng buyers. Nagkaroon naman, pumasok yung mga buyers, nagkaroon ng bullish momentum, rejection, no? Also, nasa bullish market structure tayo sa gold. Kaya normal lang na may pumapasok na buyers dyan, no? So, i-base natin sa bullish market structure, no? Nag-form ng high dito and higher low, no? Then, yung bullish move is possible mag-form yan ng higher high, no? Ayan, binalikan ulit yung key level sa taas. Nag-flip na yung candle from bearish to bullish candle, no? H4 candle nag-flip na rin. So, pwede natin gamitin tong higher time frame candle natin, no, para makita natin yung confluence, no, or yung formation ng candle sa mataas na time frame kahit na nasa lower time frame tayo. Example dito, nasa 50 minutes time frame tayo, nakikita natin yung formation sa H4 and sa H1 candle, no? So ayan, lumipad na yun, no? Sakto sa ATS by signal natin kanina, 10 PM, 10:15 PM, no? Ayan, nire-reject ulit yung key level. So almost ilang pips to? Almost 140, no? Ilang pips? Almost 140 pips. So ilang muna guys sa ating live market update sa gold and Bitcoin.